Ang inyong palabas na matutunghayan ay isang kathang-isip lamang at anumang kahintulad sa mga pangyayari o personal na buhay ay hindi sinasadya. At ang ating palabas ngayong hapon ay may pinamagatang interogasyon. Sir, sandali! Sandali lang po! Ano ba? Puka dyan! Bihira ka, pinagod mo ako. Bakit po ba ako nandito, sir? Hindi mo alam kung bakit ka nandito. Nagsisinungaling ka na nga, wala pa akong tinatanong sa'yo eh. Huwag kang magkunwari dyan, dahil ikaw yung matagal ko nang hinahanap. Sir, hindi ko alam ang mga sinasabi niyo. Ano po bang krimen ang nagawa ko't narito ko? Ako po ay abang lingkod ng Panginoon sa isang maliit na simbahan sa aming lugar. At marami naman pong nakakakilala sa akin. Sinungaling! Sinungaling mo ha. Marami ka nasaktan at inapi. Sarili mo lang yung inisip mo, kaya ngayon, wala akong pakialam kung sino ka. Partner, sino yung ating suspect ngayon? Yan, kausapin mo. Oh, ba't ka nandito? Sir, kayo po pala. Di ko nga po alam eh. Basta po kanina, pagkagaling ko sa simbahan at habang naglalakad, ayun, dinampot na lang ako ni sir. Tapos, sinakay niya ako sa sakyan, dinala niya rito sa presinto niyo. Partner, kilala ko itong taong to. Mabuti siyang tao. Patunayan, marami nakakilala sa kanya sa lugar namin. Partner, hindi mo kilala yan. Hindi nga siya matinong tao eh. Marami nga kasalanan yan eh. At lahat ng yan kaya kong patunayan sa'yo. Sige, okay nga. Hoy! Hindi ba nakatira kayo ng nanay mo noon sa ilalim ng tulay sa may Pasig? At ang tatay mo naman ay nakakulong dahil sa salang pagnanakaw at pagpatay? Opo, sir. Pero matagal na po yun. Paano niyo po ba nalaman lahat yun? Tsaka ano pa bang kaso ko? Baka kailangan ko na ng abogado. Ano abogado? Walang abogado! Hindi abogado ang kailangan mo dito. Tsaka, di ba sabi ko huwag kang sasagot? Ha? At hindi ba nung pumanaw ang nanay mo nagpunta ka sa bayan punan? At doon nagpagala-gala ka? Opo, pero... Tapos ano, tumakas ka. Sumama ka sa mga gang doon sa Tondo. At natuto ka magbisyo. Ha? Alak, sugal, paninigarilyo, mambastos ng mga babae at ano na pa mga kabalastugan. Opo, sir, pero... Sabi ko sa'yo, manahimik ka eh. Sumugot ka lang sa mga tanong ko ha. Hindi ko kailangan yung paliwanag mo. Opo, sir, pero ano po talagang kaso ko? O nga, partner. Ano bang kaso nito? Baka naman pwedeng pauwi na natin. Partner, mamaya malalaman din natin kung anong kaso nito. Hindi ba tinakasan mo yung mga kabrad mo noon? Dahil meron silang gustong looban na isang bahay? Patay ng tao doon? Opo, pero nagawa ko lang yun kasi hindi ko kayang gawin yun. Tsaka sir, nahanap lang nila ako. Nahanap nila ako tapos binugbog hanggang sa hindi na ako makatayo. Sabi ko sa'yo, hindi ko kailangan yung paliwanag mo eh! Tsaka lang! Sagot na sagot eh! Tsaka lang. Hayaan mo siya magpaliwanag sa akin. Ako bahala dito. Buka. Magpaliwanag ka para maayos na yung kaso natin. Bro, alam kong alam mo na ito dahil narinig mo na yung testimony ko sa simbahan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit sa akin si sir. Sige, minom ka muna ng tubig. Sige, paliwanag mo ko ano nangyari no gabi yun. Bro, nawalan ako ng malay. Halos maubos na rin ang dugo ko sa katawan. At bali-bali na rin ang mga buto ko. May isang matandang lalaki na lumapit sa akin at tinulungan niya ako. Tapos, dinala niya ako sa ospital. Binabantayan niya ako araw-araw. Tapos, dinadala niya ako ng pagkain. Ngayon, kinupkup niya ako matapos niya ako hintayin makalabas sa ospital. Tapos, kinuwento niya sa akin. Tinanong ko siya kung bakit niya ginagawa sa akin lahat ng iyon. At ang sabi niya, dahil mahal daw ako ng Diyos. Ang sabi ko naman, walang Diyos. Kasi kung meron, hindi ko pagdaraanan ng lahat ng iyon. Pero ang sabi niya, kahit ano pang pinagdaraanan mo, laging nariyan ng Diyos para sa iyo. Kinakailangan mo lang lumapit sa Kanya, humingi ng tawad, at kilalanin si Jesus bilang isang Diyos at ating tagapagligtas. Nasabi rin niya na ang mga tao ay iba-iba.
Ang iba, masunurin sa tawag ng Diyos. Ang iba naman, ang daming tanong. Kagaya ko. Pero yung iba, ang tigas ng puso. Pero darating din ang panahon na makikilala nilang lahat si Jesus at kung paano siya namatay sa krus para sa kasalanan nating lahat. Naikwento nga rin pala ni Tatay Ben ang kanyang anak. Subalit naging matigas ang kanyang kalooban. Ang sabi niya sa akin, hanapin ko raw ang kanyang anak. Isa kasi siyang ex-convict. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko siya nahanap. Ang alam ko lang, ang pangalan niya ay Edwin. Ano pa nangyari? Ayun, nagsumikap ako, nag-aral, at nakatapos hanggang sa maging pastor. Sinikap ko ring turuan ng mga kabataan sa aming lugar at hinikayat ko silang sumunod sa tawag ng Panginoon. Katulad ng ginawa ko. Lumapit ako kay Jesus at siya ang nagpalaya sa akin mula sa posas ng kasalanan. Alam mo, Pastor, at hindi pala yung pinagdaanan mo. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ginamit ka niya para yung buong pamilya ko makakilala sa Kanya. Salamat. Salamat sa Panginoon. Ako ang anak ni Tatay Ben. Galit na galit ako sa kanya! Nang makulong siya, iniiwan niya kami ni Inay. At doon nag-asawang muli si Inay. Nagpalit kami ng apelido kaya hindi niya kami nahanap. Pero bago pumanaw si Inay, ipinalam niya kung nasan si Tatay. Nabanggit niya nga rin yung tungkol sa Diyos niyo eh. Pero matigas yung kalooban ko. Naikwento niya rin yung tungkol sa buhay mo. Dahil tinuturing ka niyang parang anak na rin. Naalala niya raw ako sa pamamagitan mo. Matagal na kita sinusubaybayan. Pero hindi ko alam kung paano kita kakausapin. Siguro ito lang yung tanging paraan na gagawin ko. Kaya sana ipagpaumanhin mo. Huwag mo nang alalahanin yon, Kuya Edwin. Pinapatawad na kita, Kuya. Halika, maupo ka muna. Ang paniwala ko, ang pangyayaring ito ay bunga ng panalangin ng iyong ama. Nais ko sanang malaman mo na mahal ka ng iyong ama at hanggang sa kanyang huling hininga, ang panalangin niya ay para sa iyo. Kung maaari sana, nais kong makilala mo si Jesus, gaya ng pagkakakilala namin sa Kanya. Mahal ka ni Jesus, at siya ang magpapalaya sa iyo.